At mga kapuso, sa gitna ng kanilang kalbaryo, may mga nadaanan na kaming nangangalampag para sa pagkain, tubig at iba pang kailangang gamit ang mga placard. Inikot din natin ang ilang bayang napinsala ng lindol, tulad po dito sa San Remigio, kung saan hindi bababa sa 5 ang nasawi sa Gumuhong Sports Complex. Narito ang aking pagtutok. Mga panawagan para sa tulong, pagkain at tubig. Yan ang bumungad sa aming mga placard sa isang bahagi ng Don Gregorio Antigua sa Borbon, Cebu. Mahigit 1 oras ang layo mula sa lungsod ng Bugo. Bakit lumabas na kayo dito sa tabing kalsada at daladala nyo ito? Bakit? Manghingi na kami ng pagkain, tubig at saka bigas. Ang sitwasyon ninyo ngayon, sabihin nyo sa ating mga kababayan. Hirap na kami Bakit to? sa sitwasyon kasi sa earthquake. Pagkain, tubig? Pagkain, tubig. Yung bahay nyo, nauuwian Oo. nyo ba? Nasa labas na kami, natutulog. Kami karon naglisod jud may tungod sa earthquake nga nagdadangat sa mua. Kami karon ana namin makigda magabiis sa kana ang laplin sa dalan o laplin sa kanang walay kuan kay magsige pa man gyapon og ana ang earthquake kuan lang gyapon gabi gani alas 9 kuso pa gani. Gaano kahirap? Hirap na gyud sir. Ang bahay ng magkapatid na senior citizen na Gavino at Leonora napadapa ng pagyanig. Mga ikita ko po sa inyo anong klaseng sitwasyon ang kinasasadlakan ngayon ng ating mga kababayan. Ito po sa bayan naman ng Borbon. Nadaganan po ang magkapatid na senior citizen. Pagkatapos pong yanigin ng lindol noong gabi na iyon, nakaligtas po sa kabutihang palad sa awa ng mahal na Diyos Ama yung kanilang bahay. Hindi na ho itsurang bahay at mistulang sinalansan ng mga kahoy na lamang at nagdomino ho dahil po sa lakas ng lindol. Na-rescue ang mga senior citizen sa tulong ng 2 pulis na nag-roving sa area kasunod ng pagyanig. Nakahiga na ako, tapos yung mga matanda, diyan nakahiga na rin, natutulog. Bandang alas 9 yata, yun, o mahigit, no? Alas 9 o mag-alas 10. Biglang yumanig. Pag burnout, yan ang malakas. Talagang malakas, parang ano, tapos nagbagsakan. Hinahanap namin ng ina ko at saka yung tiyahin ko. Nakahiga yan eh. Tapos, pinilit siguro niyang bumangon. Hinahanap kung saan ang labasan. Nakita ko, nakayuko. Pilitan lang namin makarecover. Paunti-unti ba? Ang senior citizen survivor na si Lolo Gavino, natagpuan namin malapit sa pagguho. Pilit niya hong kinukumpune yung mga piraso ng kawayan at tali, tapos may sako siya. Dito ho pala yung kanyang higaan, nagkasira-sira. So, susubukan niya lahat para makabuo uli ng mapapakinabangan mula ho doon sa mga gamit na sinira ho ng lindol. Sa barangay Cogon sa Bugo, inabutan namin ang isang truck na napatagilid ng lindol at halos napadausdos na sa bangin. May dalang patukan ng manok ang truck na biyaheng Hagnaya Port. Akala ko yung parang hangin lang ba, gumagalaw yung mga kahoy. Tapos, parang ang truck, sumasayaw na yung truck. Huminto na ako, hindi na kaya, hindi na control. Imbes yung truck pababa, papunta na doon. Hanggang sa yung galaw ng truck, parang patagilid na, pabilis. Pumutok na yung mga tagiliran namin. Mula Bugo, tinungo namin ang bayan ng San Remigio na isa rin sa lubhang tinamaan ng lindol. Mga kapuso, restricted at hindi po pinahihintulutan ang sinumang makapasok dito po sa San Remigio Sports Complex. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang maganap ang lindol, ipakikita po namin sa inyo kung ano ang naging itsura ng damage sa loob po ng Coliseum mula nang maganap ang nasabing lindol. Sa impormasyong aming natanggap mula po sa mga otoridad, hindi po bababa sa 5 ang nasawi na pawang mga manlalaro ng basketball sa isang liga ng madaganan ng mga gumuhong parte ng Coliseum. Tingnan nyo mga kapuso ang itsura ng pintuan pa lamang ng sports complex. Hindi na ho mapakikinabangan pa. At habang pumapasok ko, hanggang sa marating natin ang basketball court ng Coliseum, ganito po ang madaratnan.
hindi na rin mapapakinabangan dahil ang kisame at ang pader kailangan ng ipacheck sa mga otoridad dahil baka anumang oras gumuho dulot ng mga aftershocks. Mga kapuso, sa likod lamang ng San Remigio Sports Complex, matatagpuan ang opisina ng Traffic Department ng munisipalidad. Pero tingnan niyo po ang itsura ngayon ng tanggapan. Mistulang nawalan ng pala ang struktura. Bumigay ang mga poste at ang bubungan nasa flooring na. Sa aming pag-iikot sa San Remigio, nakilala ko si Gemma, ina ng isa sa mga nasawi sa pagguho sa sports complex. Tumayong referee ang bunsong anak niya na si Jude sa naging paligan ng sangguniang kabataan ng Barangay Poblasyon. Interagency daw ang laban sa pagitan ng mga kawani ng Coast Guard at BFP. Naulihin naman siya pagawas sir nga. Ang motor na lang niya, isa na lang ditong nabilin sa kuan. Gawas niya. Kuan na gid kami nga siya. Usa sa biktima na. Pahirapan naman ang retrieval operation kay Jude na nakahanap ang labi kinabukasan makaraan ng lindol. Masakit man gid sa akon kay kamanguran ko ba siya nga anak bata pa niya di gid na ako unta madawat. Saon man gid na ay natabo naman. Nasa 63 pamilya naman mula sa Purok Agbati sa Barangay Hagnaya ang pansamantalang nananatili sa bakanting lote na ito habang nagpapatuloy ang mga aftershock. Kaliwat kanan ng bakas ng pinsala ng lindol sa San Remigio. Sa Purok Siniguelas sa Poblasyon, isang residente ang nabahala sa uka sa lupang dulot ng pagyanig. Yung uka ng lupa na yon, kailan ho lumitaw? Nung paglindol lang, doon lang namin nalaman nung pag-evacuate na namin kasi nahulog dun yung pinsan ko. Tapos migaw siya na huwag daw dumaan doon. Pakiusap ng mga residente sa mga eksperto. Kung sinkhole ba yun, ano ba yun?